Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara Asario Channel for Showbiz Update. Nandito na naman nga po akong muli nagbabalik. Nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para po sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay ilan pong mga bagay-bagay tungkol kina Paolo and Kim. So si Papi, ayan, nagparamdam at talagang tumatapang na. Talagang bumibelo na po siya sa kanya pong pangako this 2026. And si Kimi may ilang bagay na mga binasag tungkol na chika sa kanya. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And para sa ating mga taga-subaybay naman, narito ang ilan sa kanila pong mga comment na napili nating basahin. So first comment natin tonight ay mula po kay Ma'am Luwalhati Tenedero. Ayon sa kanyang comment, sana baguhin ni Paolo ang masyadong paniniwala ni Kim sa punsoy. Maraming sumunod dyan sa paniniwala at ritual sa punsoy ang nasira ang pagsasama ng mag-asawa. At bukod doon, lahat ng kabuhayan nila naubos dahil sa maling pinasok na negosyo. At doon nagsimula ang pagkawasak ng pamilya dahil sa paniniwala nila sa feng shui. Kim, alam kong Chinese ka pero wag 100% ang paniniwala. Magdasal at center mo ang Diyos sa iyong buhay. Hindi ka magsisisi. Ayan, napakagandang reminder, napakagandang komento mula po kay Ma'am Walhati Tenedero. Yun nga lang, tamang remind lang talaga yung magagawa natin. And sa tulong ni Paolo Avellino, malay nyo naman, hindi ba? Wala naman pong masama, lalo pat ang pinakang dulo naman is mas maniwala kay God. Di ba? Mas center ang buhay natin kay God. Even pagdating sa negosyo, sa love life, sa career, at sa pamilya. Mas maganda kung si God pa rin ang ating gabay, ang ating susundin, at pinaka-center ng ating buhay. So sa feng shui, ayan, wala naman sigurong masama na maniwala, pero wag sobra, ika nga, dahil lahat ng sobra ay hindi rin po maganda. Like tulad yung sinabi, which is may nangyayari talagang ganon, hindi na pagkakasundoan. So sobrang paniniwala yun na mali po ng desisyon sa buhay. Pero pag kay God, hindi ka talaga magsisisi. Masaya talaga, lalo na kung sumasang-ayon sa'yo ang feng shui. Pero hindi mo rin alam kasi no one naman talaga nakakaalam ng kanilang future, hindi ba? Kung ano talaga ang mangyayari. Pero kung gagawin mo ang lahat ng iyong kaya, tingin mo yung tama, ayan, may instinct naman tayong lahat, hindi ba? Porque yun yung hula sa'yo, susundin mo na. Syempre, nasa iyo pa rin yan na tingin mo ay tama, ay di gawin mo. Pero kung mali na, it will lead you naman sa isang bagay na alam mong ikasisira ng pamilya nyo, huwag mo nang ituloy. Kasi at the end of the day, family matters. Family pa rin po ang importante. So, ayan. 'Di ba? So, about kay Kim and Paolo, tingnan natin kung paano nila i-handle yan. Isa yan sa mga pagsubok for sure na pagdadaanan nila Kim and Paolo. Hindi ba? Naalala niyo sa nung Chinese New Year last year na kung saan ay medyo nagtampo ang mga Kim Pao fans sa tila wala daw si Paolo. So, maybe may mga bagay talaga na hindi pa sa Kim Pao. Pero, naniniwala ako na sa kabila ng lahat, they will be okay. Anyway, dumako naman tayo sa comment ni Ma'am Norma Dayag. Sabi niya dito,
Attention, Mel Buenas. Are you reading or just hearing her says? Well, for your information, Mel Buenas ay sa Canada si Pau mag-propose or in Cebu with the presence of Ate Twinkle. We don't know which is which. Basta, sila ay civilly married. Yes, Gandara, nakita ko si Pau na nasa fit check, andun siya sa gilid. Na-post pa nga siya doon sa fit check na silang dalawa ni Jake Ejercito. Kasi alam ni Pau na crush ni Jake si Kimi. Kaya nakabantay na kay Kimi. God bless Kim Pao. Ganda na kung minsan di ako maniniwala dito sa Kim Pao fans kasi may nagdududa sa karapatan ni Paolo kay Kimi. Ang dami nilang arte as if parati silang nakasubaybay sa Kim Pao. The best thing you do, Kim Pao fans, hear or leave the vlogs if you don't like to hear it. Just simply as that. Kaysa so many doubts pa kayo sa dalawa. Gaya ng iba, ang daming tanong kung saan daw ginanap ang proposal. Di kung ayaw mong maniwala, then leave it and dilulo your own risk. Anyway, no one is forcing to believe it. Nasa iyo na iyan if you would believe it or not. What a nonsense question, Gandara. To this basher, mind your own idol. Kung ano ang latest ganap nila. Gandara no klaseng mindset yung mga vloggers nito. Hirap intindihan sila kasi genius sila. At kami mga fans ng Kim Pao ay illiterate. My God, bahala ka na sa kanila. Forgive them for they don't know what they thinking and saying. So, ayun na nga. Tinasabihan po ang mga Kim Pao fans na illiterate. Medyo masakit ha. Tawagin po ang mga fans na illiterate. Pero since alam naman natin sa sarili natin na hindi totoo, so hindi tayo dapat na magpa-apekto. Di sila na yung genius, di sila na yung matalino, di wow. Tapos simple comprehension, hindi po nila magawa-gawa. Grabe, di ba? Sa meantime, dumako naman po tayo sa comment ni Ma'am Corazon Reyes. Ayun po sa kanyang komento, pinost ni Paolo yung sa Belgium at Norway kung saan sila nagbakasyon ni Kimi. Ng Scandinavian tour sila. Hindi pa nga napopost yung iba kasi nauna na pinost ni Kimi yung recap ng December kung saan sa Tromsø, Norway sila nagbakasyon ni Kimi. And I'm hoping na lahat talaga ng mga vacation trip nila Kim and Paolo, alam natin o hindi, ay maipost po ng Kim Pao para mabuo po ang araw ng mga Kim Pao fans. Ayan. Para parang kasama na rin tayo sa kanilang trip. Huy. Charot lang naman, okay lang kahit hindi. Ang importante magkasama po ang Kim Pao at nag-enjoy sila. Anyway, dumako naman tayo dito sa tumatapang na si Paula Avellina. So, ayan, at may pagre-repost, mayroong pagtatag na si Papi Paolo kay Chinita Princess. Dati naman, talagang napaka-black and white lang ng kanyang buhay. Pero ngayon, kasama na si Chinita Princess sa kanya pong buhay, sa kanyang mga post. Kaya naman, talaga naging colorful na rin ang buhay ni Paula Avellino. So, natatawa ako kapag may ganyan, may pa-repost, pag may pagtag, dahil, tumatapang si Paula Avellina and mukhang bumubelo na talaga sa relasyon nila ni Kimi this 2026. Parang ready na talaga silang ipagsigawan. Anyway, dumako naman tayo dito sa OOTD ni Chinita Princess sa Showtime, which is napakaganda. Simple ang atake pero wag ka. Super pretty ni Kimi kasi napakagaling talaga niyang magdala ng damit. Pero napansin ng mga fans sa tila, hindi raw po nag-formal dress ngayon si Chinita or nag-dress. Diba? Ayan. Masaya pa naman ang mga fans pag nakikita siyang nakadress. Lalo na't malakas din ang kutob nila na si Chinita Princess na nga ang nasa blind item. Ngunit dahil dito, ayan, merong nagsasabi na as long as nakikita nila
si Chinita Princess na nakadress ay magiging sila panatag na totoo yung chika. Pero mukhang si Kim Chiu na po ang bumabasag ng chismis niyan patungkol sa kanya. Mapanirang chismis sa kanya kasi alam niyo naman si Chinita Princess, yung hindi na natin kailangan pang paulit-ulitin. Pero, bukod dyan, nagwo-workout at mukhang mabibigat na naman ang binubuhat ni Chinita Princess, which is isa pa sa mga bagay na maaaring makapagsabi na talagang si Chinita Princess ay hindi po preggy bells, 'di ba? So, ayan, dibang na po ang chismis hindi si Chinita Princess. Lalo pat isa rin to sa mga signs na gusto pong makita ng mga fans. Signs kung mag-workout ulit si Kimi ng heavy, ibig sabihin hindi totoo ang chismis. So, ayun lang po muna ang ating update. Maraming salamat po guys sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa mga susunod nating chika. Maraming pong salamat.